So ito, Kuya Dudut, more questions sa'yo about sa finances mo. First, sino pinakamagastos sa Team Payaman? Si Kong, walang duda. Bakit ka nag-name drop talaga tuloy-tuloy? Si Kong, walang duda Pero talaga. yung gastos naman niya, Gastos kumbaga niya. parang okay naman. Ang mga gastos ni Kong, syempre bukod sa mga personal niya na ang gastos ni Kong kasi yung sobrang mag-invest si Kong sa craft niya. Pag nakita niyo yung mga gamit ni Kong, parang pwede kang magbuo ng production team. Pa-GMA. Malay mo, pag ganun na siya. Oo. Meron pa yan siya na kahit yung mga vlogs ni Kong, I think starting 2015, meron pa siyang files. Kasi meron siyang parang tinatawag na server ba yun? Yung server. Parang kasing laki ng refrigerator. Pakumpanya na, no? Kaya kahit yung mga luma niyang kwento, kahit luma niyang mga video, nagagawa niya na pa ng kwento na maire-relate, madudugtong niya ngayon. Ang galing nun, ha? Ang galing nun. Mahirap yun. Na-overlay niya kasi meron pa siyang, Oo. Tapos, siya rin yung gumagastos. Kunyari kasama mo siya, hindi ka nagagastos yan. Siya na lahat yan. Ganun yung gastos niya. Ganun yung gastos niya. Generous. Mahilig kumain. Ganun. Siya na lahat yan as in. Yung trip niyang gawin, sasama niya kami, siya gagastos ng lahat. Yung skydiving, skydiving namin, sagot niya lahat yun. Nakasakay ka ba? Hindi ako nakasay kasi overweight ako. May weight limit. Sabi ko, hindi pa tibay yung Luto, parachute. pabor! Pabor ba sa'yo na hindi ka nakasakay or lang hinayang ka? Hindi, ang kwento talaga nung skydiving na yun. Kasi parang ang nangyari kasi nun, parang ang nangyari lang sa video, parang takot lang ako eh. Parang takot lang ako eh. Pero ang totoong nangyari nun, kasi mga afam-afam yung mga di ba? Yung mga instructor. Saang bansa to? Sa Thailand kami na skydive. Tapos, sobrang gusto kong tumalon. Nagtatanong ako na what's your weight limit? Sabi nila parang 100 daw. That time parang nasa 110 ako. Ang nangyari, nung sinabi nila na, oh no, you can ride. Yung mga instructor na mas malalaki pa sa akin, as in natatangkad, afam eh. Parang pinagpapasapasahan nila ako. Bala ko dyan, ikaw dyan. Gago, ayoko ang bilis ng bagsak na. Gago, ikaw dyan. Yung laki. Mabigat na ako, magsasawa pa ako mas mabigat. Ngayon, sabi ko, bro, doon ako natakot. Yung pinagpapasapasahan ako, parang walang willing mamatay para sa akin. Baka mahirapan daw kasi magano ng parachute. Doon ako mas natakot. Yung pagsama nung afam na mabigat at saka ni Dudut, pagbagsak nila, nag-aapoy na silang dalawa. Papulalakaw na yung atak. Lahat nakakapag-video. Sila pababa lang. So, syempre napag-usapan natin yung pinakamagastos sa Team Payaman, which is kuya ko. Sino yung pinakakuripot? Sino yung pinakakuripot? Para sa akin si ako yata. Talaga? Ako pinakakuripot. Talaga? Inaangat pa yung sarili. Ako pinakakuripot. Bakit? In what way? Wala lang. Ayoko lang talagang gumastos. Hindi ako mahilig gumastos talaga. Hindi talaga. Hindi ka nalilibre? Yun yung naging libre paminsan-minsan. Pero sobrang pero hindi kuripot. ka talaga, Kasi nga, yun yung natutunan ko sa Para hanggang Friday yung pera niya. Tapos sila, mawalan sila pera. Basta ikaw ligtas ka. Ngayon matutunan akong hindi gumastos. Sunday na. Pero paldo-paldo pa rin eh. Pero malaki ang gastos sa ingredients ng foods. Di ba? Oo, sa malaki. niluluto niyo. Malaki. Lalo na nung nag-start ako kasi yung niluluto ko sobrang dami. Ngayon portion na lang. Parang pang na lang pang sampler na lang yung niluluto ko. At saka kasi kapag matagal ka nang nagluluto, marami kang mga nakastock na rin na ingredients eh. Kaya kumbaga binibili mo na lang yung mga main sobrang saya naman. Parang inuman po ka. ang nangyayari ngayon, parang alam mo yung mga kitchen, yung mga laman ng kitchen, kaya ang hirap magluto sa ibang kusina. Kasi yung laman ng kusina mo, yung mga, kunyari yung mga sauce, hindi mo naman mabibili yun ng isang beses lang napunta sa isang grocery. Hindi mo mabibili yun. Ano yun? Parang sa sobrang tagal mong namimili, may nakikita ang kakaibang sauce. Kukunin mo na. Tapos matagal mo na yung stock sa kusina mo. Tapos minsan doon ka na lang mag-work around sa mga existing na sa pantry. Invest ka na lang. At least may ready ka ng kahit anong lutuin mo. Game na. Langis, gusto mo. Ang naman ng sino ba yung naalisaw po naman kasi? Eto, next. Sino naman sa grupo yung nawawala pag bayaran na? Meron bang ganon? May ganon ba? Meron. Si Burong. Si Burong. Bakit ka pa
na yung draft talaga. Lagi yan nawawala si Burong sa bayaran. Now you see me, now you Siya pa don't naman na. yung pinakamalakas kumain. So kapag lumalabas kayo, may ambagan pa rin nangyayari. Ano nga pala ang bayaran? Paminsan lang kanya-kanya. Paminsan lang kanya-kanya. Oo. Okay. Lalo na pag wala si Kong, aray, kanya-kanya na yan. Talaga. Sa Oo. bagay, pag nandiyan kasi si kuya kong Sagot niya na lahat. Automatic. may mga unspoken rules ba kayo when it comes to spending money as a group? Ay, wala. Walang pakialaman. Walang sa pakialaman. money. No. Kahit pa parang weirdo na ng mga pinagbibili nito, go lang. Pera mo yan. Pera mo eh. naman yan. Okay, pero may advicean din naman. Oo, may advice din kung paano ingatan yung pera. Kasi lahat naman din kami, parang hindi rin ganun ka pera noon. You started from somewhere. Yung pinanggalingan namin, yung kung nasan kami ngayon, malayo na. Malayo na talaga, kumbaga, talagang doing good talaga, masaya. Oh, so bukod dun sa nakuha mong mindset nung college ka sa pagtitipid ng baon, may naitulong ba ng mindset sa'yo yung Team Payaman? Oo. Sa budgeting mo, paano? Sa budgeting. Sa budgeting talaga ang natutunan nila sa akin na parang wag kang masyadong gumastos. Parang yung mga bagay na lagi nilang sinasabi sa akin yung pag-isipan mo ng maraming beses bago mo bilhin, not unless yung mga bagay na kailangan mo. Kunyari, kung makakatulong yan sa'yo, ay huwag kang magdalawang isip. Kunyari, yung mga camera namin, no questions asked. Kung magagamit Yeah, ROI mo yun. Bibili talaga kami yan. Bibili talaga kami yan. Pero yung mga bagay na, for example, sapatos na magaganda lang talaga, na hindi naman masyadong useful, pinag-iisipan talaga namin yan. Kaya naman pag nakikita mo kami sa labas, parang mga naka-shorts lang. Mga naka-chinelas lang lagi. Kung parang tapos na sila sa era na kailangan may mapatunayan. You have to buy these things, that, para lang may mapatunayan. Tsaka nag-start sila na relatable talaga sa masa So, ang weird din naman if biglang puro, check my bag. Mga bigla ganun silang... Kumbaga parang ang audience mo, masa. Tapos biglang, we're gonna be unboxing my new Louis Vuitton. Sobrang fresh. Yung hindi na mabanggit. Ano na pinaka naging luho mo? Ang pinaka naging luho ko, wala talaga. Wala talaga Ever? ang luho. Collection? Wala din. So lahat ng binibili mo talagang either sa camera or sa travel, cooking. Ganun. Travel. Travel. Yan ang MM. Sa Like, do you experience. travel alone? Hindi ko pa na-try. Uy, masaya. Parang Masaya. nakakatakot eh. Ako din takot ako. Masaya. Kasi for the longest time, lagi ako nagta-travel lang may kasama eh. Pero ngayon, baka matry ko na. Itatry mo na ba? Baka matry ko na. Oo. Mas makikilala mo yung sarili mo. Wow. Oo. Lalo na kung bagong breakup ka. Hindi pa. In general niya lang sinasabi. In general, I mean... If the shoe fits. So, since Pecha de Peligro tayo, namiligro din ba ang puso mo? Uy, huwag kang magpaka-Pecha de Peligro sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Pecha de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Pecha de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.